Dati, ang bawat pag-uwi ko mula sa paglalabada ay punong-puno ng kaba at takot. Ang amoy ng alak, ang ingay ng mga basag na bote at ang walang katapusang panunumbat ni Marco ang sumasalubong sa akin sa halip na yakap at pahinga. 10 taon kaming kasal pero ang pangakong in sickness and in health ay tila nabaon na sa ilalim ng mga bote ng gin na walang tigil niyang nilalagok sa araw-araw na wala siyang trabaho. Hindi ko alam kung paano ako nauwi sa ganito. Isang lalaking walang silbi, palamunin ng asawa at tinalikuran na ng sariling dangal. Pinagmamasdan ko ang mga kamay ni Marta na puno ng kalyo at sugat dahil sa pagtatrabaho para sa amin. Habang ang mga kamay ko naman ay nanginginig sa paghahanap ng susunod na tagay. Akala ko hanggang dito na lang ako. Isang basurang itatapon na lang ng mundo. Hanggang sa isang gabi na binalot ako ng dilim at narinig ko ang isang tinig na hindi ko kayang takasan. Halos gabi na nang bumukas ang pinto at bumagsak si Marco sa sahig. Punitang t-shirt at basang-basa ng sariling suka. Walang trabaho, walang pera, at ang tanging naitulong niya sa buong linggo ay ang mga utang sa tindahan ni Aling Nena para lang may mainom siya sa kanto. Gusto ko nang sumuko. Gusto ko nang kunin ng mga bata at iwan siya. Pero may maliit na boses sa puso ko na nagsasabing, "Huwag muna, Marta. Huwag ngayon." Bakit ka ba nakatingin ng ganyan, Marta? Ano, huhusgahan mo na naman ako? Kasalanan ko bang walang tumatanggap sa akin sa trabaho? Sigaw ko sa kanya habang pilit akong tumatayo pero muling natutumba. Nakita ko ang takot sa mga mata ng mga anak ko na nakasilip sa kwarto ng pinto. At sa halip na magsisi, uminom pa ako lalo para lunurin ang konsensyang unti-unting pumapatay sa akin. Imbes na sumagot, kinuha ko ang basahan at dahan-dahang nilinis ang dumi sa sahig habang patuloy na umaagos ang luha ko. Hindi ko siya sinigawan, hindi ko siya sinaktan. Bagkus ay inalayayan ko pa siyang makahiga sa aming manipis na kutsyon. Panginoon, pagod na po ako. Pero alam kong ikaw lang ang makakagawa ng paraan kung paano muling mabubuo ang wasak naming pamilya. Bulong ko sa gitna ng kadiliman. Isang gabi, matapos ang 3 araw na walang tigil na inuman, naramdaman ko ang kakaibang pananakit sa aking dibdib at ang panlalabo ng aking paningin. Bumagsak ako sa gitna ng kalsada habang umuulan at sa bawat hinga ko, tila may kamay na sumasakal sa akin, nagpapaalala ng lahat ng pagkukulang ko bilang asawa at ama. Sa puntong iyon, alam kong katapusan ko na. At wala akong ibang dala kundi ang amoy ng alak at ang bigat ng aking mga kasalanan. Narinig ko ang sigaw ng mga kapitbahay na si Marco ay nakahandusay sa kalsada at tila wala ng buhay. Kumaripas ako ng takbo, walang tsinelas, basang-basa sa ulan at niyakap ang malamig at nanginginig na katawan ng aking asawa habang sumisigaw ng saklolo. "Marco, huwag mo kaming iwan! Panginoon, huwag niyo po siyang kunin sa amin. Bigyan niyo pa po siya ng pagkakataon." Ang tanging naisigaw ko bago siya nawalan ng malay. Sa gitna ng aking pagkakahimatay, napunta ako sa isang lugar na puro liwanag at doon ko narinig ang isang boses na malumanay pero makapangyarihan. "Marco, ibinigay ko sa iyo ang lahat para maging mabuting haligi, pero bakit mo ito sinayang sa isang bote?" Wala akong maisagot. Tanging pag-iyak na lang ang nagawa ko habang nararamdaman ko ang init ng pagmamahal na hindi ko kailanmang naramdaman sa ilalim ng alak. 3 araw na nanatili sa ospital si Marco at sa 3 araw na iyon, hindi ako umalis sa tabi niya kahit kumakalam ang sikmura ko. Nang sa wakas ay imulat niya ang kanyang mga mata, hindi ang galit na Marco ang nakita ko, kundi isang lalaking tila batang nawawala at humihingi ng tawad. Hinawakan niya ang kamay ko, ang kamay na dati ay pilit niyang tinatabig, at naramdaman ko ang patak ng kanyang luha na dumaloy sa aking balat. Nakita ko siya. Kinausap ako ng Diyos. Ang unang salitang lumabas sa bibig ko na hindi amoy alak. Hindi ako makapaniwala na sa kabila ng lahat ng pagpapahirap ko sa kanila, nandun pa rin ang asawa ko, nagdadasal para sa kaligtasan ko. Doon ko napagtanto na ang bawat boteng ninubos ko
ay katumbas ng bawat patak ng luha na ninakaw ko sa kaligayahan ng pamilya ko. At hinding-hindi ko na ito hahayaang mangyari pa. Niyakap ko siya ng mahigpit at sa sandaling iyon, alam kong nagbago na ang lahat. Hindi naging madali ang unang ilang linggo ng kanyang pag-uwi dahil ang mga dating kasamahan niya sa inuman ay pilit pa rin siyang hinihila pabalik sa kanto. Pero sa tuwing aalokin siya ng tagay, titingnan lang ni Marco ang krus sa aming dingding at ang mga anak namin at sasabihin niyang, "Tapos na ako dyan, may bago na akong pinaglilingkuran." Hindi naging madali ang unang buwan. Bawat kanto na may nagiinuman, tila tinatawag ako ng amoy ng alak. Isang hapon, hinarang ako ng mga dati kong barkada, may hawak na pitsyel at baso. "Marco, isa lang, masyado ka namang banal ngayon," panunukso nila. Kumulo ang dugo ko, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot na baka bumigay ako at masira ang pangako ko kay Marta at sa Diyos. Nakita ko ang paninginig ng mga kamay ni Marco habang naglalakad palayo sa mga dating kaibigan. Alam kong hirap na hirap siya, kaya bago pa man siya makapasok ng bahay, sinalubong ko na siya ng malamig na tubig at isang mahigpit na yakap. "Proud ako sa iyo, Marco. Konting tiis pa, malalampasan natin ito." Bulong ko sa kanya. Nakita ko ang pagluwag ng kanyang dibdib at ang panginginig ay napalitan ng isang buntong hininga ng tagumpay. Sa gabing iyon, imbes na bote ang hahawakan ko, kinuha ko ang lumang notebook ko noon at nagsimulang magsulat ng mga plano. Nag-apply ako bilang kargador sa palengke sa umaga at basorero sa gabi. Ano man, basta marangal at hindi ako nakatambay sa kanto. Napagtanto ko na ang tunay na pagkalalaki ay hindi nasusukat sa dami ng naiinom, kundi sa dami ng sakripisyong kaya mong gawin para sa ikabubuti ng pamilya mo. Isang Sabadong gabi, umuwi si Marco na may dalang isang supot ng Jollibee at isang maliit na sobre. Para sa mga bata ito, at ito naman, para sa kuryente at tubig natin. Sabi niya habang iniaabot ang kanyang unang sahod. Hindi kalakihan ang halaga pero para sa akin, daig pa namin ang tumama sa loto. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi kami nangutang para lang may makain sa hapunan. Napaiyak ako habang pinagmamasdan ng mga anak ko na kumakain ng manok na galing sa sarili kong pawis. Ibang-iba ang pakiramdam. Yung pagod na may kasamang dangal. Noon kapag umuwi ako, nagtatago sila ng takot. Pero ngayon, nag-aunahan silang yakapin ako kahit amoy araw at pawis pa ako mula sa trabaho. Doon ko napatunayan na ang Diyos ay hindi lang nagpapatawad. Siya ay nagpapanumbalik din ng mga relasyong winasak ng bisyo. Dahil sa sipag ni Marco, unti-unti kaming nakabangon sa mga utang. Hindi na rin siya tumitigil sa pag-aattend ng mga prayer meeting bawat linggo. Isang araw, nalaman namin na may opening para sa isang driver sa isang malaking construction firm. Kahit wala siyang formal na karanasan sa malalaking truck, naglakas loob siyang mag-apply. Bit-bit ang tiwala na kung ang Diyos ang nagbukas ng pinto, walang sino man ang makakasara nito. Humarap ako sa interview, nasuot ang taning maayos kong polo na nilabhan at pinalansya ng maigi ni Marta. Tinanong ako ng manager kung bakit ako natigil sa trabaho ng matagal. Huminga ako ng malalim at sinabi ang katotohanan. Naligaw po ako ng landas dahil sa alak, pero binigyan po ako ng Diyos ng pangalawang pagkakataon at hinding-hindi ko na po sasayangin yun. Hindi ko akalain na ang katapatan ko ang magiging susi para makuha ko ang trabaho. Nang matanggap si Marco bilang head driver, tila bumuhos ang biyaya sa amin. May maayos na sahod, benepisyo, at higit sa lahat, respeto ng ibang tao. Hindi na siya tinatawag na lasenggong kanto, kundi Sir Marco o Kuya Marco. Pero sa kabila ng pag-angat ng buhay, nanatiling nakatapak ang mga paa niya sa lupa. Tuwing sweldo, laging may nakatabing tulong para sa mga pamilyang dumaranas din ng pinagdaanan namin noon. Hindi ako tumigil sa pagiging driver. Pinag-aralan ko ang takbo ng construction business. Tuwing break time, imbes na makipagkwentuhan, pinagmamasdan ko kung paano ang logistics at management. Gusto kong ibigay kay Marta ang buhay na ipinangako ko sa kanya sa harap ng altar. Isang buhay na hindi na niya kailangang maglabada para sa ibang tao. Nagsimula akong mag-ipon para sa sarili naming maliit na trucking business.
Sino ang mag-aakala na ang dating lalaking hindi makatayo sa kalasingan ay may-ari na ngayon ang 2 second-hand na delivery truck? Sa tulong ng mga naipon at isang maliit na loan, naipundar ni Marco ang Faith and Martha Trucking. Ako ang nagsisilbing accountant niya at siya naman ang nagpapatakbo ng operasyon. Minsan, napapaisip ako, panaginip ba ito? Pero bawat hapong sabay kaming nagdarasal, alam kong ito ang katotohanan ng biyaya ng Diyos. Habang lumalaki ang business, dumadami rin ang tukso. Mga kliyenteng nag-aanyaya ng inuman matapos ang kontrata. Pero laging nasa isip ko ang gabing iyon sa ulan kung saan muntik na akong mamatay. Mumingiti lang ako at nagsasabing, "Salamat na lang, pero may naghihintay na pamilya sa akin sa bahay." Ang aking negosyo ay hindi lang para sa pera. Ito ay naging platform ko para kumuha ng mga empleyadong dati ring naliligaw ng landas at bigyan sila ng pag-asa. Nakita ko kung paanong naging inspirasyon si Marco sa aming komunidad. Yung mga dating kasama niya sa kanto, ngayon ay lumalapit sa kanya para humingi ng payo kung paanong magbago. Hindi niya sila hinuhusgahan, bagkus ay inaakay niya sila patungo sa simbahan. Ang aming bahay na dati ay puro sigawan, ngayon ay naging venue na para sa mga Bible study at pagtitipon na puno ng tawanan at pasasalamat. Isang gabi, niyaya ko si Martha sa isang maayos na restaurant. Yung dati ay pinapangarap lang naming madikitan ng salamin. Hinawakan ko ang tanyang mga kamay. Wala na ang mga kalyo dahil hindi ko na siya pinayagang maglabada pa. Martha, patawad sa lahat ng taong ninakaw ko sa iyo. Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin nung ako na mismo ang sumuko sa sarili ko. Sabi ko habang iniaabot ang isang singsing na may brilyante. Umagos ang luha ko, pero sa pagkakataong ito, luha ito ng purong kaligayahan. Hindi dahil sa singsing, kundi dahil sa lalaking nasa harap ko. Ang lalaking muling nabuo sa pamamagitan ng pananampalataya. Marco, kahit kailan hindi ko pinagsisisihan na pinili kita. Alam ko kasing may mabuti kang puso. Kailangan lang talagang mahipo ng Panginoon. Sagot ko sa kanya. Sa gabing iyon, tila kami ay muling nag-renew ng aming sumpaan. Mas matatag at mas malalim. Ang aming pagsasama ay hindi na lang basta surviving. Ngayon kami ay thriving. Mas lalong kaming naging close, hindi lang bilang mag-asawa kundi bilang partners sa buhay at sa misyon. Wala nang mga sekreto, wala nang mga takot. Ang bawat umaga ay sinisimulan naming dalawa sa pagbabasa ng salita ng Diyos at pag-inom ng kape. Yung kape na dati ay hindi ko mabili dahil inuuna ko ang alak. Hindi lang kami ang umangat, pati na rin ang aming mga anak. Ngayon ay nag-aaral na sila sa mga prestigyosong paaralan. At ang panganay namin ay gusto ring maging architect para makatulong sa negosyo ng tatay niya. Pero ang pinakamahalagang proyekto ni Marco ay ang pagtatayo ng isang recovery center para sa mga lulong sa bisyo. Ito ang paraan niya ng pagpapasalamat sa Diyos sa himalang natanggap niya. Kailangan nilang malaman na may bukas pa. Ito ang lagi kong sinasabi sa mga taong nasa center. Binabalikan ko ang sarili kong kwento para ipakita sa kanila na walang hopeless case sa mata ng Diyos. Mula sa isang truck, ngayon ay may 10 na kaming unit at ang bawat driver ko ay dumaan sa training hindi lang sa pagmamaneho kundi sa character building. Ang negosyo ko ay naging isang pamilya ng mga taong naghahanap ng bagong simula. Pinagmamasdan ko si Marco habang nagbibigay ng talk sa harap ng maraming tao. Hindi ko akalain na ang dating lasenggong kanto ay magiging isang iginagalang na speaker at negosyante. Ang himala ay hindi lang nangyari sa bulsa namin, kundi higit sa lahat sa aming mga puso. Ang pamilyang akala ko ay tuluyan ng mawawasak, ngayon ay naging simbolo ng pag-asa para sa marami. Kung titingnan ko ang nakaraan, tila isang madilim na panaginip na lang ang lahat. Pero hindi ko ito kinakalimutan dahil ang dilim na iyon ang nagturo sa akin na pahalagahan ang liwanag. Wala nang boteng makakapantay sa saya ng paggising sa tabi ni Martha at makitang maayos ang buhay ng mga anak ko. Ang alak ay pumatay sa akin noon, pero ang pag-ibig ng Diyos at ang tiwala ng asawa ko ang muling bumuhay sa akin.
Sa lahat ng mga asawang babae na nasa sitwasyon ko noon, huwag kayong mapagod magdasal. Huwag kayong sumuko sa inyong mga asawa dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay kayang baguhin kahit ang pinakamatigas na puso. Kami ni na Marco ay patunay na sa bawat pagbagsak may pagbangon at sa bawat luha may kaakibat na higmala. Ang aming kwento ay hindi pa tapos dahil bawat araw ay isang bagong pagkakataon para maging masaya. Ako si Marco, dating alipin ng alak, ngayon ay lingkod ng Diyos at tapat na asawa. Ang misteryo ng aming pagbangon, hindi ito swerte, hindi ito galing ko lang. Ito ay bunga ng isang asawang hindi bumitaw at isang Diyos na hindi natulog. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay, God bless us all. Maraming salamat sa pakikinig sa aming kwento. Sana'y nag-iwan ito ng inspirasyon sa inyong mga puso. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong magbibigay sa inyo ng pag-asa. Laging tandaan, walang gabi na hindi natatapos sa umaga. Hanggang sa muli, ito ang kwento ng aming pagbangon.